Magandang gabi po sa ating lahat, mga kabiyaya. Magandang gabi po, Pastor. Ganito po, Pastor. Good evening po. Sa lahat. Good evening po. Sa lahat. Good evening po, Pastor. Magandang gabi sa lahat. Good afternoon po dito. Magandang gabi po sa lahat. Good morning. Good afternoon po. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po. Good evening po. Kamawa. Pastor. Okay, magandang gabi po sa ating lahat, mga kababayan ko, Luzon, Visayas at Mindanao, pati ang mga nasa ibang bansa na nagkakalat sa buong mundo, na kapwa ako Pilipino. At kung meron man akong mga audience na mga taga-ibang bansa, it is a pleasant good evening to all of you guys. At maraming salamat po sa pag-attend ngayong gabi sa mga 72 people. No, ilan ba tayo? 64 pa lang, okay lang. O 73 people nakalagay pala rito. 73 people na nandito, nagtsatsagang magbigay ng oras sa Panginoon. Manalangin muna tayo, mga kabiyaya. Panalangin tayo natin ng ating pag-uusapan. Panginoong Yesus, salamat po na kami ay pinahintulutan mo na magkasama-sama sa platform na ito ng Google Meet. Salamat po, Panginoon, sa aking mga kapatid na nandito online. Bagamat payak ang aming meeting dito, Lord, online, sa gantong paraan, naaabot po natin sila, Panginoon. At salamat po, Panginoon, Lord. Meron kami mga gamit o gadget na aming ginagamit para kami, Panginoon, ay makapakinig ng iyong salita. Lahat ng ito, Panginoon, ay papurit pa sa salamat lamang po sa inyo, sa inyong tinapos sa krus ng Kalbaryo. Kami po, Panginoon, ay patuloy na humingi ng gabay sa iyong banal na Espiritu. Salamat po. Nandito po siya sa amin, sa mga puso namin. At pag-usapan po namin ang iyong mensahe, Panginoon. Ako bilang nakapagsalita, Lord, tago mo ako sa iyong likuran. Yung salita mo, Panginoon, ang marinig. At salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Amen. Yung mga, kahit na kayo lang nakakarinig, hindi naman kailangang iparinig na pumapalakpak tayo. Basta mahalaga, pumapalakpak tayo sa Panginoon kasi sa Panginoon naman yan eh. Hindi naman yan sa kapwa natin. Okay. Okay, maraming salamat po sa mga umaattend ngayong gabi. At ayoko na mag-shoutout kasi pag nag-shoutout ako ng isang tao, kailangan lahat ng tao banggitin ko na eh. Basta salamat po sa inyong lahat ng mga umaattend ngayon. Okay, so question and answer naman po tayo. Pero meron po tayo munang babasahing verse sa Bible. Sige, pag-usapan natin si Lord. Ang ating pong topic ngayon is about sa Colossians chapter 2. Babasa lang tayo, no? Basa, explanation. Basa, explanation. So, yun lamang po ang ating pag-uusapan. Hindi ko alam kung anong topic to. Basta magbabasa lang po tayo. Okay, Colossians. Ang Colossians po ay libro o sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas. Ang Colosas ay mga Hentil. Sa ibang bansa to, sa parting Asia Minor to, papuntang Europe. So, ibig sabihin, Hentil, Kristiyanong kausap ni Pablo dito. So, ibig sabihin, mga sasabihin ni Apostol Pablo dito, ay akma po sa atin. Akma po sa ating pinag-uusapan. Okay. So, Colossians chapter 2 verse 6. Yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Okay, post tayo, no? Sabi rito, no, yamang tinanggap nyo naman ang ating Panginoon, mamuhay na kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. So ano yun, ibig sabihin, meron palang pamumuhay na maging karapat-dapat sa Kanya. Oh. Yung mga perverte, iniisip nila dito, kailangan maging karapat-dapat ka, mamuhay ka ng karapat-dapat. Mamuhay ka ng nagpa-fasting, nagpe-prayer, ma-attend ng church. Oh. Hindi binasa yung verse 7. Okay? Ang tanong dito, paano ba mamuhay ng karapat-dapat sa Kanya?
Tignan nyo, no? Kung magdadampot tayo ng verse dito, hindi natin babasahin yung verse 7, mag-a-assume tayo na yung mamuhay kayo ng paraang karapat-dapat sa Kanya. Ang iisipin mo dyan, karapat-dapat, paano mamuhay ng karapat-dapat sa Diyos? O, yung iba tatalon sa Exodus. Paano ba mamuhay ng karapat-dapat? Nasa Exodus po yan. Exodus 20, 10 utas. Lord. 10 utos kukuha dun sa sa Psalms dito, sa awit dito. Kukuha sa awit yung mga yan, dito yan, Di ba? Ito yung karapat-dapat, pawang sinungaling sa isa't isa, pakunwari silang salita. Patigilin mong madaldal mong dila at sara ng iyong hambog na nag-uwi ka. Iyan ang karapat-dapat. Ganyan magbasa ng Bible yung mga yung mga ibang pastor babasa dito. Yung pagsisinungaling daw, ganyan tayo inililigaw ng reliyon, mga kapatid. Ganyan tayo nililigaw ng reliyon. Dampot dito, dampot doon, talon dito, talon doon. Diyos ko, Lord. Balikan natin yung verse kasi. Dapat, by its context. So, kung may verse 6, may verse 7. Hindi pa tapos si Pablo, tumalong ka agad ng Psalms, tumalong ka agad ng Exodus. Ngayon, tumalong ka ng verse 7, paano ba maging karapat-dapat? Verse 7, ito yung karapat-dapat. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo ng pananampalataya. Diyos ko, Lord, ito yung sinasabing karapat-dapat, pananampalatayang itinuro sa inyo. Laging magpasalamat sa Diyos. So, ibig sabihin, mga kabiyaya, yung pamumuhay na karapat-dapat sa Kanya, nasa verse 7. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa inyong buhay. Paano ba manatili sa Kanya? Magpakatibay kayo sa pananampalataya. Nasaan pa rin ang pagiging karapat-dapat, pananampalataya, tinapos na gawa ni Kristo? Nasa faith pa rin. Wala sa works. Aga-aga ko Aga ko manermon, mga kabatid. Kasi ganyan po tayo nililigaw ng religion pa nagbabasa ng Bible, dampot ng dampot kung saan. Tandaan niyo po, ang sekreto lang po ng tamang pagbabasa ng Biblia sa context. Kung may sinabi ang verse 6, basahin mo yung 7, o kaya basahin mo yung bago mag-verse 6, verse 5. Basahin mo doon. Naandun ang sagot. Wala doon sa Psalms, sa Exodus, nasa Mateo, kung saan pumupunta. Diyos ko, Lord, ganyan-ganyan si Soriano Nung araw pagbabasa ng sitas ng Biblia, tatalon sa ibang... Hindi po ganun, mga kapatid, ang dinadaya po natin ang ating mga sarili, nililigaw po natin ang ating mga sarili. Sa pagbabasa po ng Biblia, ang sagot po ay nasa context mismo. Di ba, walang pagkakaiba yan sa mga kapatid, no? Yung tao, yung tiyahin mo, nagkukwento sa'yo. Di ba? Ang dapat kasi pag nagkukwento sa iyo yung tiyahin mo, pakinggan mong mabuti. Patapusin mo siya magsalita. Dahil yung kinukwento niya, maiintindihan mo lang pag pinatapos mo siya magsalita. Ganon din dito sa pagbabasa ng Biblia. Lagi natin patapusin yung binabasa natin. Huwag tayong tatalong kung saan. Pag nagbasa tayo dito, tuloy lang ang pagbabasa hanggang matapos at maririnig nyo kung ano yung sagot doon. Okay, verse 7 tayo na. Sabi, manatili kayo sa Kanya at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. At lagi magpasalamat sa Diyos. So yung pananampalataya at pagpapasalamat, yun po yung ating buhay na karapat-dapat sa Diyos. Kasi may gumawa na nga, nalugod na ang Diyos sa atin sa umagitan ni Kristo. Kaya dapat mong panampalatayanan yon at pasalamatan yon. Yun yung karapat-dapat sa Kanya. Okay? Verse 8, mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa umagitan ng walang kabuluhan at mapangdarayang aral. Mag-ingat daw tayo sa mga false teaching. At hindi nasasalig kay Kristo, kundi sasabi-sabi ng matatatanda at sa mga alintuntunin ng salibutan. Ito yung mga yung mga sabi-sabi.
sabi ni Eka ng pastor merong lukewarm Christian. Lukewarm Christian daw, meron daw lukewarm Christian. Yung mga ganun terminology, ano lang naman po yun, yung mga sabi-sabi. Ito yun, no? Sabi-sabi ng mga matatanda. Pag magbibigay ka sa Panginoon, dapat first fruit. Kasi si Adan at si Eva at saka ganun din si Abel, first fruit. Ko? Sabi-sabi. Mag-types daw ang Kristya. Ko? Sabi-sabi nga yan eh. At sa mga tuntunin ng sanlibutan, ito naman yung mga kasabihan ng sanlibutan. Laban lang, besh. Laban lang tayo sa buhay. Mga post niya, puro pakikipaglaban. Kaya magpapaniwala doon. Yung pag dumadanas ka ng pagsubok, laban lang. Puro yung mga post ng mga kaibigan ko, ganun eh. Laban lang. Para sa pamilya, laban lang tayo. Puro pakikipaglaban. Palibasa, mga walang Kristo. Kaya puro sila yung nakikipaglaban. Kapag na kay Kristo na tayo, tapos na po ang laban. Pinagpalat, pinaburan na po tayo. Sabi sa Bible, we are more than conqueror. Dapat mong panampalatayanan nyo na ikay tagumpay na. Pero itong mga to, nakikipaglaban pa lang. O ganyan po yung sanlibutan, nakikipaglaban pa lang sila. Pero pag na kay Kristo ka na, ang benefit nun, tapos na yung laban. Yung dapat mong, yung nakatakda ka makipaglaban, hindi ka na makikipaglaban. Ano ba yung pakikipaglaban? Kahirapan. Wala na, tapos na ni Kristo yan. Ang dapat mong panampalatayanan na ikaw ay mayaman, ikaw'y pinagpalat pa naburan, dapat panampalatayanan na ikaw'y maghihirap. Yan yung mga sabi sa nabinong sa libutan. Basa ulit tayo, verse 9. Sabi ko sa inyo, magbabasa lang tayo eh. Babasa lang naman tayo ng Bible eh. Sabi sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. Eto pa, panibago na naman tong revelation, si Kristo daw, tao daw. Eto ang linaw dito, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. Basahin natin sa ibang Tagalog din, RTPB. Excuse me. Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos. Kahit na siya ay nagkatawang tao. Another verse at proof na nagpapatunay na si Jesus ay Diyos. Nagkatawang tao lang siya. May reliyon na ganyan si Kristo tao lang daw, pero yung kanilang pastor, anghel. Ibig sabihin, masigit pa yung pastor nila kasi yung pastor nila, anghel. Pero yung si Kristo, tao. May kipagdebate pa yung mga yan. Sabi nila, nasa Bible, si Kristo, tao. Basa tayo, sabi dito, nang matagpuan ni Jose si Maria na nagdadalang tao. Anong dinadala ni Maria? Tao. Ano si Kristo? Tao. Diyos ko, Lord. Ganyan magturo yung mga yan, Guys, magbabasa lang talaga tayo. Magbabasa lang naman tayo. Wala akong topic, magbabasa lang tayo. Okay. Verse 10. Kaya kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya, nang siya'y nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Nung nakipag-isa ho tayo kay Kristo, ganap na po talaga tayo sa mata ng Diyos, Kasi yung issue dito, mata ng Diyos, Sa mata ng Diyos, banal ka na. Sa mata ng Diyos, hindi ka makasalanan. Sa mata ng Diyos, mahal na mahal ka. At sa mata ng Diyos, ang tingin sa iyo, isang babaeng napakagandang mapangasawa. Ganon ang tingin ng Diyos sa atin, apple of the eye. Kaya pag nananalangin ka sa Panginoon, magpasalamat ka, wag yung puro ka paawa.
Pag dumadanas ka ng problema, huwag kang magmurmur. Huwag kang magtampo sa Diyos. The more na magtampo ka sa Diyos, lalong hindi bibigyan ng Diyos yung inihingi mo. Kasi wala kang pananampalataya eh. Pag dumadanas tayo ng problema, tahimik lang. Antayin natin ang Diyos. Hindi magtatagal, mawawala rin yan. At bandang huli, matututo ka. Oh. Matututo kang maging matalino at maging matured. Oh. Nang siya ay nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan pamamahala. Sa magitan din ni Kristo, kayo'y tinuli hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Alam niyo po itong tinuli na to, kasi palibasa, sino ba nagsasalita rito? Si Pablo. Eh ano ba si Pablo? Hudyo. Di ba si Pablo Hudyo? Oh. So in example niya, sa kaugalian ng mga Hudyo, pag sinabing tinuli ka, may meaning sa kanila kasi ang tinuli eh. Sa kautusan ng mga Hudyo sa religion na. Sa atin kasi ang pagtutuli sa atin, walang meaning sa ating religion yan. Yaan, kaya tayo nagpapatuli, especially kami mga lalaki, para for health purpose, medical purpose lang. Pero sa mga Hudyo, hindi lang medical purpose ang kanilang pagtutuli. May meaning sa kanila yun. Ibig sabihin sila ay isang Hudyo o anak ni Abraham. Sila ay chosen people. Oh. Kaya pag sinabing tinuli, ibig sabihin you are chosen. Ngayon, an example ni Pablo dito eh. Sa pamamagitan din ni Kristo, kayo'y tinuli hindi ayon sa laman. Oh. An example niya yung tinuli, ibig sabihin, ganito yan, no? Sa pamamagitan ni Kristo, kayo ay pinili hindi ayon sa laman. Yun ang meaning nun. Kasi pag tinuli, ibig sabihin chosen eh, chosen people. Oh. Kaya ipaparaphrase mo, sa pamamagitan din ni Kristo, kayo ay pinili hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Yun ang meaning ng verse na to. Kaya wag po kayo mako-confuse pag sinasabing tinuli. Ano lang niya yun, figure of speech na lang yun kasi nga Hudyo siya. Galing sila sa kautusan nung panahon na ito. Verse 12. Sa pamamagitan ng bautismo, ito nabanggit yung bautismo. Ano ba ang bautismo? Sino ba ang nagbabautismo? Di ba napag-usapan na natin, ang bautismo, ang nagbabautismo sa tubig ay si Juan Bautista. Pero si Kristo, ang bautismo sa kanya ay hindi tubig, kundi banal na spirito. Kaya yung bautismo dito binabanggit ay hindi tubig, hindi porke may narinig tayong bautismo ay tubig na. Kasi si Kristo ang subject dito eh. So ano ba ang bautismo ni Kristo? Banal na spirito. Kaya yung bautismo dito ay banal na spirito, baptism of the Holy Spirit. Okay, basahin uli natin. Sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo. Sa pamamagitan daw ng baptism o sa pamamagitan ng pagkakakilala o pamamagitan ng tayo ay na-born again, kayo nailibing ng kasama ni Kristo, namatay na yung dati natin pagkatao. Sabihin luma natin pagkatao. Sa mata ng Diyos ay luma natin pagkatao, namatay na, nailibing na. At sabi dito, at muli rin kayong nabuhay na kasama niya. Dahil sa inyong pananalig, ayun o. Kaya pala tayo nailibing. Paano ba nailibing? Kasi sa inyong pananalig. Sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumubuhay sa Kanya. Nasa faith talaga ang ang tinuturo ng bagong tipan. Kahit balibalik na rin ang bagong tipan eh. Nasa faith talaga mga kapatid. Mahabang buwan na tayo nag-uusap tungkol sa bagong tipan. Wala akong nakikita na works. Puro faith. Puro pananampalataya kay Kristo ang sinasabi. Hindi nyo ba napapansin yun? Sa tuwing nag-aaral tayo ng mga sinusulat ni Apostol Pablo, puro faith ang basihan. Kagaya nito, nalibing tayong kasama ni Kristo. Ngayon, paano ba tayo nailibing? Sa magitan ng inyong pananalig. Saan daw? Sa kapangyarihan ng Diyos. Sa muling bumuhay sa Kanya. Sino na itaas? Ang Diyos. Verse 13.
Kayo'y dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hentil. Talagang tayo ang kausap dito eh. Sabi kayo ay dating patay sa kasalanan. Ano bang kasalanan to? Tingnan natin sa Greek. Check natin kung ano to sa Greek. For being dead in your sins, paraptoma Talagang relasyon sa Diyos ang ini-issue rito eh. Kasalanan sa Diyos Yung transgressions natin, unintentional error or lapses natin sa Diyos. Dito hamartano, paraptoma. Kayo dating patay sa kasalanan, kayo dating, alam niyo ba yun, din niyo alam na kayo nagkakasala na pala sa Diyos, yung meaning nun eh. Sino? Tayong mga hentil na hindi nasasakop ng kautusan. Tingnan nyo hentil ay hindi nasasakop ng kautusan. Pero yung mga pastor na kilala natin, sumusunod sa utos. Kautusan daw. Bawal kumain ng ganto, bawal kumain ng dugo, daming bawal, Bawal magsalita ng OMG, bawal magsalita ng pasaway, bawal magsalita ng meron pa may natuturong pastor, bawal daw magsalita ng manifest. Manifest. Diyos ko, Lord. May napanood ako nun, manifest, bawal daw magsalita ng manifest. Dahil yun daw ay satanic. Ay, naku. Type nyo nga sa comment kung sino yung sinasabi kung nagsasabi daw ng manifest. Type nyo na lang sa comment May nagtuturong ganyan na marami mga bawal na salita. Manifest daw, bawal. Diyos ko, Lord. Ay, nako. Panalangin ko lang siya na maliwanagan sa mga ganyan. Okay naman siya, ituturo naman siya ng grace Kaya nga lang, meron mga okay sa kanyang salvation by grace through faith. Pero pagdating sa pagiging banal, sablay pa siya. Ano pa yung mga bawal na salita, di ba? Pati ba naman yung papatulan ng Diyos, mga kapatid? The way we express ourselves. Magulang nga natin, hindi tayo pinapagalitan na yung mga salitang, di ba? Hindi ho ganun ang Diyos. Ang Diyos po ngayon nananahimik na hindi na ho galit sa atin. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Dahil kay Kristo to Pasalamat tayo kay Kristo. Kundi dahil kay Kristo, hindi ganito ang trato ng Diyos sa atin. Ang Diyos malamang laging galit. Pero dahil kay Kristo, malaya na ho tayo. Hindi ko naman sinasabi magmura kayo Sabihin na naman kasi Edwin tinuturo sa atin, mabuso sa kasalanan. Tinuturo mo ba sa amin mabuso sa kasalanan? Ang sinasabi ko, malaya na tayo. Okay? Ang pinag-uusapan natin dito, yung pagiging malaya tayo sa kautusan. Sabi rito, wait lang. Ay binuhay ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alintuntunin laban sa atin. So pinatawad na, pag sinabi yung pinatawad, kompleto po yun. Sa Diyos kasi walang past, present, and future. Tandaan nyo mga kapatid, ang Diyos ay hindi sakop ng oras. Siya may imbento ng oras, sakop siya ng oras? So ibig sabihin, kung pinatawad ka na niya, wala sa past, present, and future. Pag sinabi ng Diyos, pinatawad ka na niya. Okay? Pati ang mga pananagutang kaugnay dito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Linaw-linaw. Okay. Verse 15, sa magitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. At ang mga ito ay parang bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Yung pagkapanalo ni Kristo sa krus, nung tinapos niya lahat, wala nang kapangyarihan si Satanas dapat sa atin.
Kaya nga yung si Diablo, si Satanas, pinipitik-pitik lang natin yan eh. Tingnan niyo to ha, kapag kayo ay under the law, ang lakas ng kapangyarihan ni Satanas, tingnan niyo. Oh. Paano? Pag nagkakasala ka, ikukunbi ka ni Satanas, oh ayan, nagkasala ka na naman, hingi ka ng tawad uli. Oh. Walang kalayaan, di ba? Tapos pag halimbawa hindi ka nagkakasala, feeling mo pinagpapala ka. Dahil kasi hindi ka nagkakasala, okay kayo ng Diyos. Ngayon, pag nagkasala ka uli, ikukunbi ka na naman ni Satanas, aakusahan ka na naman. Yan, nagkasala ka na naman, malayo ka na naman sa Diyos. Oh. Di ba? Yun ang buhay ng mga taong under the law. Oh. Kaya makapangyarihan sa kanila yung demonyo. Kaya kung gusto mo ng under the law, kaya nga di ba sabi sa Romans, sa Galatians, yung mga taong under the law, nasa sumpa. Oh. Pero pag ikaw ay nakakilala at natutunan mo na pinatawad ng ating kasalanan, pinaupo ka ng kasama ni Kristo sa kalangitan, mahal ka ng Diyos, ikaw yung babaeng ikakasal, ang tingin ng Diyos sa iyo ay isang babaeng marilag, oh, na nakatakdang mapangasawa niya balang araw, oh, ikay inaligtas forever. Kung magkamali ka man, hindi ka na makukonsensya, hindi ka na pinatawad ka na eh. Oh, wala nang kapangyarihan si Satanas. Kaya yung mga nasa full grace malaya, yung mga under the law, yung mga perverted, yan po yung mga alipin pa ho sila. Okay. Yun po yung ibig sabihin dito. Sa magitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinunot kapangyarihan ng sanlibutan at ang mga ito'y parang bihag na kanyang ipinarada sa madla. Kaya tinan nyo, no? Di kayo magtataka pag full grace, daming galit na galit sa'yo. Pag tuturo ka ng full grace, kahit pastor, magagalit sa'yo. Yung kilala mong pastor na iniidolo mo na napakabanal, nung nagturo ka ng full grace, sinusumpa ka ngayon. Oh. Diba? Di ba napapansin yun? Oh, kasi ayaw ni Satanas malaman natin ang totoo. Ayaw ni Satanas na may tinapos si Kristo. Ayaw ni Satanas na malaman natin na tayo pinatawad forever. Oh. Okay. Verse 16. Kaya wag na kayong magpasakop sa anumang alintuntunin tungkol sa pagkain, inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Oh. Huwag na daw kayo pamaano doon, pasakop sa ganon. Eh, bawal kumain ng dugo. Di ako kakain ng dugo kasi sa amin, bawal yun. Ano daw yun? Unpardonable sin daw yung kumain ng dugo. Pero yung pangangaliw at pangangano sa kanila, pardonable daw yun. So, ibig sabihin, mabuti pang mangaliwa ka sa asawa mo, kasya kumain ka ng dinuguan. Nang turo yan, Diyos ko, Lord. Oh, nako. Ibig sabihin, maging malaya na raw tayo doon. Kumain ka hanggang gusto mo. Hindi galit ang Diyos sa'yo. Kaya nga lang, pag kumain ka ng mga pagkain ganyan, ang mako-compromise dyan, hindi naman yung kaluluwa mo eh. Ang mako-compromise lang naman dyan, kalusugan mo. May piyesta ngayon sa amin, kain tayo. Wow, saan yan? Di ba? Bawal uminom daw ng alak. Oh. Alam nyo, masama lang naman uminom ng alak kung may high blood ka. Yun na masama ron. Oh. Kasi maapektuhan ka ang kalusugan. Yung binigti, ano naman, kung bigti yan, sarap-sarap kaya ng binigting kambing. Oh. Alam nyo guys, no, lumaya na kayo. As long na hindi makakasama sa iyong kalusugan, kumain ka, pero wag makakasama sa iyong kalusugan, malulungkot ang Diyos sa iyo. O paano pag inatake ka sa puso, ma-stroke ka dahil sa kakakain mo ng taba? Oh. Jollibee,
Sa mata ng Diyos, walang problema sa Diyos kumain ka sa Jollibee. Pero kung mangyayari naman sa iyo, kung meron kang kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, kung diabetic kayo, maapekto ng kalusugan nyo. Diba? Kumain ka sa piyesta, kung kaya ng kalusugan mo, why not? Alam nyo ang Diyos, hindi killjoy. Pinalaya nga tayo ni Kristo para enjoy natin ang buhay eh. Pero itong mga pastor na to, ayaw, yung miyembro niya, ayaw umenjoy ang buhay. Gusto yung mga miyembro niya, naghihirap. Hirap ng kalooban, ang daming bawal. Pero kung makaturo ng offering, grabe. Pag-ika po, grabe. Hindi absent doon. Diba? Ang daming tinuturo ng religion na, eto nga yun is, kaya nga sabi ni Pablo dito, no, wag na kayong pasako sa anuman tuntunin sa pagkain, inumin tungo sa kapistahan. Sa mga bagong buwan o araw ng pamamahinga. Bakit daw? Kasi sabi sa 17, ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating. Ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Ito malalim to mga kapatid, no, tong 17, na yung kautusan daw, anyo lamang ng bagay na darating. Si Kristo yung kaganapan ng kautusan. Kaya totoo yung sinasabi sa Bible na si Jesus Christ ang kaganapan ng kautusan. Tapos meron Brad bawal magsuot ng pantalon pag tuwing sisimba. Gusto nila Maria Clara. Diyos ko. At tawa nga ako no, sa mga missionary. Biro mo, ang pupuntahan mong lugar, bundok, no? Mga indigenous people yung pupuntahan mo. Tapos ang suot mo, no, nakakurbata ka pa, naka-long sleeve ka pa, kainit-init sa bundok, naka-tuxedo ka pa. Diyos ko, mga pastor to. Di marunong makibagay sa kultura. Di ba sabi nga ni Pablo, sa mga Hudyo, nagpaka-Hudyo ako. Sa mga Grego, nagpaka-Grego ako. Ibig sabihin, nakisama. Kultura dun kailangan mong umakyat sa bundok ng kailangan naka-short ka lang. O naka-sports, dapat. Ito mga to, naka-tuxedo pa, masabi lang na banal Kainit-init. Di ba? Ay nako. Tapos pupunta sa pupunta sa liblib na lugar, mga ngaral, may mga ID pa, nakakurbata, ang bango-bango. Naka-slacks, nakabalat ng Tapos pero yung lugar, ang putik-putik, ang baha-baha. Bakit? Kasi kasama sa kabanalan nila, yung pagsusuot ng tamang suot. Meron pa, ang haba-haba ng buhok. Kahit na hindi bagay, ang haba ng buhok. Kaya tuloy misa pag dumungaw sa bintana, magugulat ka Akala mo, white lady O bakit? Kasi alipin sila ng religion. Kaya nga sabi rito sa 18, no, huwag na kayong magpatangay sa mga pagpapakita ng maling pagpakumbaba, sumasamba sa mga anghel. Pinagmamalaki na sila yung nakakigit sa inyo dahil sa inyong kinaingitan nila mga bagay na hindi naman nakikita. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila dala ng kanilang isipang makalaman. Pero pa nga din, bawal daw magpatugtog ng love song. No? Ako naman kasi mga kapatid, no, kaya naman ako nagpapatugtog ng mga love song, mga old song. Kasi basically tayo mga Pilipino, lahat tayo mga Pilipino, kaya tayo nagpapatugtog ng mga bagay na love song o lalo na mga kapanahunan natin kasi naaalala natin nung mga panahon na yon. O halimbawa, nagpapatugtog ka ng lumang kanta, love song yun. Kasi naalala mo nung bata ka. Ay, ito yung nag-aaral ako ng elementary. Ganito, hinatid ako ng nanay ko. Ito yung mga tugtog, di ba? Secular music, di ba? So, ano lang naman yun? Itong mga ibang born again na to, mga kapatid, tandaan nyo po, pag nasa Diyos na ho tayo, makikita mong puspos ka ng banal na spirito kung ang tugtog mo ay mga Christian music.
Ito mga ibang born again na to, worldly song daw, worldly. Tanungin ko yata mga pastor na to, kayo ba hindi nanonood ng TV? Hindi ba kayo nanonood ng internet? Hindi ba kayo nanonood ng YouTube? Ano pagkakaiba ng nanonood ka ng YouTube, nanonood ka ng TV, nanonood ka ng sine, sa pakikinig mo ng music? Iba ang yayabang eh. Ako, sa cellphone ko, puro Christian music to. So ano, banal ka na. For Christian music yung ano mo, banal ka na. Tapos kami, worldly. Kasi ang mga pinapatugtog namin, BTS. Oh, ay nako. Di ba? Alam nyo, sa Assemblies of God, bawal lang worldly. Oo, talamak yung mga yan. Grabe yung mga yan. Mga taga-AG dyan, grabe yung mga yan. Naranasan ko yan. Maabang panahon ako nasa AG, ganyan talaga yung mga taong yan. Ang daming mga kahipokriton sa simbahan talaga na deep inside, sila rin naman ay makasalanan din. Pare-pareho tayo makasalanan. Dapat kasi tayo, aminin natin tayo makasalanan at umaasa lang tayo sa biyaya ni Kristo. To, sabi sa 19, hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. Siya rin ay nagdurugtong ng mga bahagi sa magitan ng mga kasukasuan at litid. Siya ang nangangalaga, nagpapaunlad ng buong katawan ayon sa pag-unlad ng ninanais ng Diyos. O, tayo ay katawan ni Kristo. Hindi lang, kung ang tingin ng Diyos sa atin ay bride of Christ, ang tingin din ng Diyos sa atin ay kanyang katawan din. Nakakita na ba kayo ng katawan na inaalagaan niya? Di ba pag katawan mo, inaalagaan mo, pinapaliguan mo, pinapabanguhan mo, dinadamitan mo ng maganda, di ba? O, dinadala mo sa massage parlor, pinapakain mo. Ganon din si Kristo. Kung si Kristo ang ulo, tayo ang katawan, so ang tingin sa atin ng Diyos ay napakahalaga. Siyempre, katawan tayo eh. Walang taong namumuhay sa sarili niyang katawan. Oh. Verse 20, kayo'y namatay ng kasama ni Kristo at hindi nasakop ng alintuntunin ng mundong ito. Kaya sabi ni Pablo dito, no, bakit pa kayo sumusunod sa mga alintuntunin tulad ng huwag kang hawak nito, huwag kang titikim niyan, huwag gagalawin yon. Oh. Para sa panahon natin ito, no, huwag kang magpapatugtog ng ganyan, huwag kang kakain yan, huwag kang magsasalita ng OMG. Oh, kaya, no? Ay, tinuturo ni Pablo, alam ni Pablo yung ano eh. Alam ni Pablo yung kahipokrito ng religion eh, oh. Basahin ko uli sabi dito, no, kayo namatay ng kasama ni Kristo. Sabi, malaya na tayo dapat. Hindi na tayo sakop ng alituntunin ng mundong ito. Yung mga bawal-bawal. Sabi dito na bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntunin tulad ng huwag kang hawak nito, huwag kang titikim niyan, huwag kang gagalawin niyan. Para sa panahon natin ngayon, huwag kang kakain ng dinuguan, huwag kang kakain ng binikte. Oh, huwag mong hahawakan to, huwag mong sasabihin ng mga bawal na salita. Oh. Pag bumura yung sinasabi mong OMG, nagmumura ka, huwag kang kakanta ng ganito. Di ba? Huwag gagalawin yun. Sa Catholic naman, huwag mong tititigan ng santo. Anong luto po ang binigti? Ang alam ko kasi yung mga, yung mga exotic food, mga binigti. Ano naman kung binigti? Di ba? At yun pagkain binigti, ano naman kung binigti? Pareho lang naman patayin niyo, sariwang kainin. Di ba? Saan sa Bible yun? Di ba? Saan sa Kristiyano yun? Maliban lang kung nasa Old Testament ka pa. Old Testament, di nga sa'yo yun. Hudyo ka ba? Yun ang nagiging problema sa atin no? Puro bawal, 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 lahat bawal. Kaya yung mga unbeliever, hindi tayo nilalapitan, tinitingnan tayo malayo, ayaw sumama sa atin kasi ang daming bawal. Pero kung unbeliever, sabihin mo na dito si Kristo may ginawa para sa iyo, para tayo palayain. Kaya hindi tayo pinapakinggan ng mga unbeliever, tayo mismo, dami nating bawal Dami nating mga
Diba? Kaya tayo nilalayuan ng sanlibutan eh. Hindi natin madala sa Diyos eh. Kasi puro bawal. Maling Diyos yung pinapakilala natin sa kanila. We misrepresenting God. Maling Diyos yung pinapakilala natin. Colossians, ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao. Ayan, oh. Totoo naman yan, di ba? Oh. Turo daw ng tao yan eh. Yung puro bawal, 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 bawal magpantalon, bawal magpagupit, bawal ang may tattoo, bawal ang bakla, bawal ang tomboy. Diyos ko Lord, hindi kayo na. Kayo na ang banal. Kala nyo naman banal. Di ba? Ang mga ito'y utos at katuruan lamang tao at nauukol sa mga bagay na nauubos sa kapag ginagamit. Nonsense, sabi ni Pablo, nonsense. Oh. Verse 23, sa biglang tingin, tila nakakabuti ang ganong uri ng pagsamba. Eh, di ba ganun din naman ng ang mga perverted looks good, di ba? Magbasa ka ng Biblia para hindi mabawala ang banal na spirito sa iyo. Para hindi ka makalimot sa Diyos. Yun yung turo na biglang tingin, kala mo, tama eh. Kaya sabi dito, sa biglang tingin, tila nakakabuti ang ganong uri ng pagsamba at ganong pagpapakumbaba at pagpapahirap sa iyong katawan. Ngunit ang mga ito ay hindi raw ito nakakapigil. Kasi ang tao, natural na makalaman. Lahat tayo makalaman, lahat tayo makasalanan. Sa mata ng tao, oo, makasalanan tayo. Pero once na ikaw ay na-born again, nakakilala sa Panginoon, kahit na nagkakasala ka pa rin, ang tingin ng Diyos sa iyo ay banal na. Yun yung bagong tipan, yun yung usapan ni Kristo at ang kanyang ama eh. At sino man ang palataya sa kanya, ay matuwid na sa mata ng Diyos. So, yan lamang po no, ang ating pinag-aralan ngayong gabi. At ang topic nito ay regarding sa kalayaan eh. Kung gusto niyo maging malaya sa mga bawal-bawal, bawal ang ganito, bawal ang ganyan, basahin niyo to. Itong Colossians chapter 2, chapter 2, verse 6 hanggang matapos hanggang 23. Ito, yung binasa natin. Kapag meron kayong reference regarding sa mga bawal-bawal-bawal, basahin nyo lang to. Meron dito, no, bawal magtabi ang lalaki at ang babae sa church. Sa mga iglesias, bawal magbasa na parang magbasa ng Bible na bata kapag kailangan nasa tamang edad. Di ba? O ibig sabihin, magkakasala ka na kapag katabi mo yung sister mo o kay Diyos ko Lord. Kaya yung mga ganyan, ang liwanag dito, sabi rito, no? Sabi rito, no, alam niyo yun, no, maliwanag dito sa 22, ang mga ito ay utos at katuruan lamang ng tao. That is a man-made teaching, sabi ni Pablo, man-made. Tsaka nauubos lang kapag ginagamit. Nonsense. Yung tinuturo ko dito, di ba? Wala naman akong tinuturong bawal dito. Isa lang naman ang bawal dito, eh, magturo ka ng maling gospel. Pag nagturo ka ng maling gospel, go to hell. Yun ang doon, yun ang bawal. Tsaka bawal yung hindi ka manampalataya kay Kristo, dalawa lang naman eh. Yun yung fatal. Pero Diyos ko, yung pamamaraan ng pananamit mo, yung pananalita mo, yung lingwahe mo, yung laman ng tugtugin mo, kung ano yung kakainin mo, pakikialam ba ng Diyos yun? Sa lumang tipan, oo, pero sa bagong tipan, hindi na. Okay, siguro may mga tanong na kayo, no? So, type nyo lang po yung charito. Gusto magtanong at tara, pag-usapan natin. Sige po, type lang po kayo. Bawal mag-asawa ng hindi church kagaya natiwalag. Alam nyo, yung do not equal yoke to unbeliever, yan ay payo ni Pablo. Payo yun, hindi yun utos. Payo. Para si kabubuti lang natin. Pero yung ititiwalag mo, porke lang nag-asawa ng unbeliever, ititiwalag mo sa simbahan, yun yung man-made teaching. Ito yung sinasabi ni Pablo. Turong tao lang yun. Diyos ko eh, tinuturo lang ni Pablo eh. Nagsasuggest nga lang si Pablo eh.
Tapos sa simbahan ititiwalag mo. Lalong mapapalayo sa Diyos yan pag tiniwalag mo. Imbis din itong mga taon to, no? Imbis na mapalapit sa Diyos ang mga tao, nilalayo nila ang tao sa Diyos. Titiwalag mo yung tao, Diyos ko Lord. Ilalayo mo sa simbahan, ang tao kailangan nga ang simbahan. Remember, ang simbahan ay ospital. Saan nakakita ng simbahan na courtroom? Sige, Ricky Labrador, pwede na po kayo magtanong. Okay. Narinig mo na ako? Hello po. Magandang gabi ho. Narinig ko na po kayo, kapatid na Enrique. Sa pastor, ito kasi, ang dating kong pastor sa Baptist, kaya nga hindi na ako nagsimba doon. Kasi nag-discuss kami na yung ayaw maniwala ng total depravity. Kasi daw, yung ang kaligtasan ay sa pananampalataya. So, sabi ko, paano naman manampalataya dahil patay nga yun Ang patay nga yung espiritu. Sabi niya, ang kaluluwa daw, kayang mag-response na manampalataya kay Jesus Christ. So, ang akin na lang, pa-discuss na lang kung itong dalawa na to ay magkasama ba o magkaiba. Yan na lang aking... Kasi sa akin kung sa akin lang pastor, so hindi talaga maka-response ang kaluluwa kung hindi open ang banal na espiritu na ikaw ay manampalataya. Kasi ang panampalataya galing din sa Diyos, di ba? So, kaya nga ngayon, ito na ang nangyari sa akin, maraming nangyari din sa mga kasama natin ngayon na hindi na rin ako nagsamba doon. Ito lang palagi ako na itong linggo. So wala na ako religion ngayon para sa tayo. Kaya yan lang pastor, ang paki-discuss na lang yan para din sa akin at saka sa lahat naman. Salamat. Opo. Kasi po, simple lang naman po ang sagot ho dyan. Ang sabi di ba ng Diyos sa panahon nila Eva at Adan, sabi niya, huwag niyong kainin yung pinagbabawal na prutas. Kundi walang pagsalang, kayo'y mamamatay. Tama. Kulang pa ba yun na paliwanag na ang tao ay namatay nung kinain yung bilang. Doon na lang kapatid, yun lang ang iisang na mahabang discussion po yan, pero ang pinaka-the best dyan, yun na lang sinabi ng Diyos. Sinabi na ng Diyos, mamamatay kayo Tapos pangalawa, yung mga naniniwala sa partial depravity, partial daw na death ng tao, ng kagaya ng mga ganyan. Pastor. Ano mo sila maipakita ng Biblia? Puro lang sila yung yung presumption. Pero tayo biblical, ang liwanag na ang tao patay. Tama. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, kailangan mong maipanganak na muli. Saka nakakita ng taong ipinanganak na muli na nag-i-exist. Yung dalawang verse lang na yun Sinabi ng Diyos, mamamatay kayo. Tapos sinabi ni Kristo, kailangan mong maipanganak na muli. So ibig sabihin, ang tao, patay talaga. Patay. So, kaya daw mag-response ang kaluluwa. Kaya nga hindi talaga ako maniwala. Kaya hindi na ako nagsamba doon. Ito nga Sabihin natin tama sila. Kaya mag-response ang kaluluwa. Ngayon ang tanong, acceptable ba sa Diyos? Yun nga di ba? Sabi sa Biblia, lahat nagkasala. Ang mabubuting gawa natin ay basahan. Yes. Tanggapin natin yung sinasabi lang na wala sa Biblia, no? Wala sa Biblia yun na kaya daw mag-response. Oo nga, kaya nga mag-response. Ang tanong naman dito, ang problema naman dito, ang tanong dyan, karapat dapat ba sa Diyos yung pag-response mo? Tama. Sinabi na nga ng Isaiah na lahat ng mabubuting gawa natin ay basura. Parang basahan. Basahan. Di ba? Basahan pala. Sorry. Basahan. Walang matuwid, wala kahit sila, lahat nagkasala. O ngayon, kahit anong response mo, hindi naman pala karapat dapat sa Diyos. Wala rin, patay ka pa rin. Wala kang pag-asa. Yes, tama, Pastor.
Kaya napakahalaga sa isang tao na yung maunawaan mo na ikaw ay makasalanan. 'Di ba? Naririnig naman natin sa kanila 'to na dapat tanggapin mo ang Panginoon, ang una mong gagawin para maligtas, tanggapin mo na ikay makasalanan. Tingnan mo yung sinasabi nilang yun, hindi nila alam yung sinasabi nila. Tama, kulang sa paliwanag. Oh. Pag sinabi mong tanggap mo na ikay makasalanan, wala kang magagawa. Patay ka, kahit anong gawin mo, kahit anong bait mo, kahit anong church mo, kahit anong... Mag-isip ka ng bagay na sa tingin mo malulugod ang Diyos sa iyo, hindi nalulugod ang Diyos sa iyo. Patay ka, makasalanan ka. Ngayon, ang pag-asa mo lang is panampalatayanan mo yung ginawa ni Kristo para mabuhay ka. Yes. Doon papasok yung, unless a man be born again, you cannot see the kingdom of God. Paano ma-born again? Nasa verse 16. Whoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Amen. Tama yan, Pastor. Yun yung kapatid ng may sasagot ko roon na mahabang discussion kasi rin yan pero the point is, sige, patulan natin sila. May magagawa para may response. Oo, ang tanong, ang response mo bang yan ay papasa sa Diyos? Yun ang tanong mo sa kanila, kapatid. May response kahit wala sa Biblia. Sige, patulang ko kayo. Ang tanong, papasa ba sa Diyos yung response nyo? Good works na yan. Diba? Yung good works na yung sasabihin nila dun yung mga yun, wala naman, puro good works lang naman ang ibabanat nila sa'yo. Yung good works, alam naman natin, ang good works, hindi papasa sa Diyos yun. Tama yan, Pastor. Pero ako, hindi talaga ako nagkuhan. Hindi ako na dalawang isip. Saka, hindi ako nag-doubt sa paniwala ko kasi nagbabasa din ako at saka, confirm kong lahat ng sinasabi yung Pastor. Kaya tama lahat yun. Yan ang paniwala natin. Sa mga nakikinig, hindi na ako nakapagbukas ng Biblia. Maliwanag doon, sa Isaiah, tayo ay maruming basahan. Tayo ay nagkasala. Tayo makasalanan. Tayo hindi matuwid. Tayo walang pag-asa. Pero ang good news, doon papasok yung gospel. Ang good news, eto si Kristo. May pag-asa ka sa Kanya. Ang gagawin mo, pagkatiwalaan mo siya, yung ginawa niya sa krus. Yes, at sa mata ng Diyos, ikaw ay magiging banal sa mata ng Diyos na walang kahirap-hirap. Dahil si Kristo ay naghihirap na para sa iyo. Doon nga papasok yung good news Tingnan niyo kapatid, bago mo sabihin ng gospel, pakita mo muna yung bad news. Ano ba yung bad news? Ang bad news, ang tao walang pag-asa. Ang good news, yung gospel naman papasok dito, si Kristo may ginawa. Ang ginawa niya, pinatawad yung kasalanan mo. Kaya ka nabuhay. Amen. Ganun po yung gospel. Opo. Tama, po yung ating sagot natin. Pastor, yan na lang. Bibigyan na naman sa iba. Para sa akin, kung lang yun. Confirm at saka para maliwanagan din ang mga kasamahan natin. Thank you, Pastor. Charito sa lahat. Charito sa iyo, kapatid. Pinagpalat pinaburang ka ng Diyos. More good health po sa inyo. Maraming salamat sa inyong tanong. Isa yata ako sa pinakauna. Ilan lang kami noon Nung hindi pa nag-meeting tayo, nandiyan na ako. Salamat. Salamat po. May dahilan ng Diyos kung ba't nangyari po sa inyo yun. Wala pong aksidente. Salamat po. Salamat, Pastor. Charito lahat. Patuloy lang tayo. Sige, sa iba naman, Pastor. Salamat. Okay. So, salamat po kay Sir Enrique Labrador sa inyong tanong. Ang tanong niyo po ay nakatulong. Maaaring ang tanong niyo po ay tanong ng lahat. Kaya naisagot po ng Diyos ngayong gabi ang inyong katanungan. Okay, so 8:59 p.m. Isang oras pa ho tayo. Maghanap na tayo ng magtatanong sa atin. Balik tayo doon sa mga nag-amen, nagcharito kanina, Si Sir Alex, sige po, magtanong na po kayo. Itatanong ko lang po yung kay Job. Di po ba I think it's the last chapter. Di po ba ni-restore lahat ni God? Lahat ng parang twice binalik niya yung, di ba, namatay yung 10 anak niya, o yung pamilya niya, yung asawa niya. Yung asawa niya nandiyan pa pala.
Kaso tumanda na sila, di po ba? Mm. Ni-restore ba ni God lahat? Parang twice eh. Basahin natin para check natin kung lahat ba talaga. Sabi kasi yan sa Job chapter 42, no? Kung ano yung sinabi ng Biblia, doon na lang tayo. Sabi rito sa 42 verse 10, ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati nang ipanalangin nito ng 3 kaibigan at dinoble, tama, doble, paniyawi ang kaya. Dinoble yung kayamanan pero yung asawa iisa pa rin, ano? Hindi dinoble yung asawa. Hindi dinoble yun. Isa lang yung asawa pa niya. Masama pag dinoble yung asawa, delikado. Pero kung dinoble, ibig sabihin, di ba na wala yung anak niya? So, ibig sabihin, more than that. Naging 2 po ba yung mga anak niya uli? Parang, kasi ang context, kasi ang sinabi rito, dinoble ang kayamanan ni Job. So, kung ano sinasabi ng Biblia, doon tayo, ang dinoble yung kayamanan. Tingnan natin sa sa King James para malinaw. Sabi rito, no, also the Lord gave Job twice as much as he had before. Ay, hindi mo pala kayamanan sinasabi eh. He had before, kung anong meron siya. Sabihin, kasama dito lahat. Pati yung anak. Pati asawa. Hindi, joke lang. O, di ba? Nandiyan pa yata yung asawa niya, yung anak lang yata. Di naman ganun ang Diyos, no, pati. Hindi. Dinoble lang niya yung yung mga nawala. Yung asawa niya hindi naman nawala eh. Yung asawa niya walang ginawa kundi usigin siya, di ba? Hindi na dinoble ng Diyos yung kasi kundi 2 yung uusig na sa kanya. Yung anak yata, Pastor, di ba? Dati 10 yun eh. Tapos naging 20. Nagkaroon na rin siya ng apo. Tingnan niyo yung Tagalog, no? Kaya hindi tayo dapat, dinoble pa ang kayamanan ni Job. Nag-focus yung translator nito sa kayamanan. Pero kung titignan mo yung original na King James, wherein sa King James naman talaga yung napakalapis sa original, is, the Lord gave Job twice as much he had before. Kung anong meron siya noon. General ang sinasabi. Hindi specific na yung kayamanan lang. So, paniwala natin ng King James na sinasabi rito na kung anong meron si Job na nawala pala. Hindi naman nawala yung asawa niya eh. So, hindi na dinoble yun. Ang nawala lang yung siguro, yung nawala din, ano ba yung mga nawala sa kanya, kabuhayan niya, mga anak niya. Ibig sabihin, naibalik yun. Dumoble yung anak niya, dumoble yung kayamanan niya. Yun ang sinasabi ng Bible. So, yun yung masasagot ko dyan, kapatid. Bible lang ang may sagot po dyan na kung anong meron si Job na nawala, yun ang binalik ng Diyos at mas doble pa. Yun ang pinakasagot doon. Ibig sabihin, Pastor, bumata yung asawa niya. Kasi matanda niya. Kasi hindi naman kasi mga anak ko din ng yun. Kung yun lang pagkakaintindi ko doon sa Kasi ang edad nung araw, malayo sa edad natin ngayon. Ngayon kasi 70 years pa lang, tigo ka na eh. Hindi kagaya nung araw, umaabot talaga ng 100 of years. Tandaan mo, no? Tandaan niyo mga kababayan, ang Job ang pinakamatandang libro sa Bible. Hindi Genesis, ang Job. Kasi si Job noon, naabutan pa niya yung Leviathan, naabutan pa niya yung mga dinosaur. Si Job. May binanggit dyan eh. Yung sinasabi dyan na malaking dambuhala na Leviathan, kung i-describe yung sinasabi ko ano yung Leviathan, malaking elepante na rin mahabang sungay na sungay sa ilong na mahabang pag di ba mga instinct na na yon nung panahon ng Jurassic era. Naabutan ni Job yun. Kaya ang tagal niya pala. Tapos din po ba si kay Job din yung halos 2 chapter yung kasi di ba sinisisi ni Job ang Diyos kung bakit nagkaganon siya tapos pinamuka, hindi nang pinamuka, ni-remind lang kay Job na pinaliwanag niya na naintindihan mo ba kung paano tumatakbo ang molecule. Parang 2 chapter po yun eh, di po ba? No? Oo. Siyensya yun. Science yun, kapatid. So, ganda ang ganda po ng sabi niya, kaya
Kung iniisip ko rin, no? Kaya iisipin, bakit ako magtatanong sa Lord eh? Yun nga, hindi ko nga kayang paliwanag yung nangyari sa universe eh. Ako pa magtatanong. Mm. Sino ba nandiyo sa kanya? Sino ba? Sino magawa ng kalawakan? Paano to gumagalaw? Paano to nangyayari? Alam mo ba kung paano to? Piniliwanag niya isa-isa, no? Lahat ng biology, piniliwanag niya ng Diyos sa kanya. Oo nga po. Napaka-amazing nga po daw. Kaya kung iniisip ko nga po yung sabi ko, bakit ako magtatanong sa Lord ng gano'n? Bakit kayo susumbat yung alam niya yung mangyayari, nakita niya ahead of time kung ano mangyayari, kung bakit mangyayari yung gano'n. Oh. And so amazing, sabi ko gano'n. Minsan kasi mga tao kasi manininsik agad bakit nangyari sa kanya. Hindi nila alam ipaliwanag kasi sa mga bagay na nangyayari sa tao. Ganun talaga. Lahat ng tao dumanas. No? Lahat naman tayo ng tao dumanas din ng ganun, di ba? Ewan ko lang sa iba, ewan ko lang sa inyo, ha? Pero agaya ko, naranasan ko rin yun, yung dumating ang oras na sinisisi ko na ang Diyos, ba't nangyayari sa akin? Kahit ako man. Kasi doon ko lang naintindihan na kaya pala, kasi sabi ko ng Panginoon, ba't gano'n? Naglilingkod naman ako sa iyo. Lagi ka namin pinapriority. Bumbuhay namin, nagmi-ministry kami. Pero ba't ganito lagi ang balik sa amin? Malayo ng pagpapala sa amin. Yung pala, ngayon ko lang naintindihan, kaya pala malayo ang pagpapala kasi pinagmamalaki ko sa Diyos yung aking ministry, yung aking paglilingkod sa Kanya, na ang basihan doon ng pagpapala ay para ka doon pagpalain. Kasi nga, perverted pa ako. Yung pala, mali yung covenant ko. Nung nabago yung covenant ko, doon nagkaroon ako ng kapayapaan na pag-iisip. So, tandaan niyo po mga kapatid, no, ang kapayapaan na pag-iisip, yan po ang hingin niyo sa Diyos. Kumpara doon sa mga material na bagay. Di naman, ganito yan eh. Kapag halimbawang ikaw ay nanalangin sa Diyos na bigyan niyo po ako ng peace of mind, ang gaya na nangyari kay Job, di ba? Nawalan siya ng peace of mind eh. Yung lesson dyan kay Job, ang magandang panalangin dyan, kung nangyayari yan, para hindi mangyari sa atin yan, panalangin natin magkaroon tayo ng peace of mind. Pag sinabing peace of mind, paano ba nagkakaroon ng peace of mind ng tao? In practical ways, di ba? Sabi ng mga perverted, basta ako nagmamahal sa Panginoon. Hindi. Kahipokritan po yun. Hindi ganon. Oo, nagmamahal tayo sa Diyos, pero aminin natin na ang tao magkakaroon talaga ng peace of mind kung kumpleto ang buhay. Ano ba yung buhay na dapat na kumpleto? Maayos na kalusugan. Kung wala kang sakit, may peace of mind ka. Pag may sakit ka, wala kang peace of mind. Maayos na relasyon. Diba? Wala kang kaaway. Kasi kung may kaaway ka, wala kang peace of mind. Pero kung lahat kasundo mo, meron kang peace of mind. Ano pa? May pera ka. Financially stable ka. Pag hindi ka financial stable, wala kang peace of mind. Pero kompleto ka, nananagana ka, meron kang peace of mind. So, ibig sabihin, kapatid, no? Kung gusto mo talaga lahat makompleto ang buhay mo, hingin mo sa Diyos peace of mind. Para nang sa ganun, kompleto ang buhay mo. Package yun eh. Peace of mind. Oh. Lahat na cover niya na lahat. Cover niya yun. Kaya nga 'di ba, lagi kong sinasabi sa inyo na hindi ako mayaman pero meron akong peace of mind. O ibig sabihin ng peace of mind, yun ang ibig ko sabihin. Kukumpletuhin ng Diyos yung mga bagay na hindi mo ikagugulo ng isip mo. Tingnan mo, no, pag may peace of mind ka, pati alaga mo malusog. Pag pinagpala ka ng Diyos, lahat pinagpala, pati nga mga hayop mo pinagpala eh. Tataba ng mga alaga nyo. Kung may mga alaga rito na pet, isa yun. Ang tagal ng buhay, hindi ka namamatayan kagad ng aso, hindi ka kagad namamatayan ng pusa o ano man yung mga alaga mo. Yung maliliit na bagay doon mo makikita yung pagkilos ng Diyos eh. Kasi biblical din naman yun, di ba? Di ba remember si ang Diyos, pinagpala niya si Abraham? Di ba pinagpala ni Abraham? Mula kay Abraham hanggang sa kanyang mga anak, hanggang sa kanyang kabuhayan, pati ang kanyang mga hayop ay walang sakit. Lalo na siguro kung nasa New Covenant ka na kay Kristo. Kasi ang covenant, ang Diyos at ang mga nag-usap dyan eh. Na ang sino mang manampalataya sa kanyang anak, papaboran ng Diyos, pagpapalain ng Diyos, pagagalingin. Full grace na. Full grace talaga. Amen. Amen, Pastor. Peace of mind, mga kapatid, yung panalangin nyo yun. Yun ang panalangin nyo. Package yun.
bibigay ng Diyos yung kumpleto. Walang labis, walang kulang. Kumpleto yon. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Yun lang po. Amen. Salamat po. Okay. Alright, so 9:27 p.m. So, ang nangyari ho kay Job dyan ay nawalan siya ng peace of mind. Kaya yun ang nangyari. Ngayon, nung kahuli-hulihan ng buhay ni Job, sinabi rito, no, and the Lord gave Job twice as much he had before. Nagkaroon siya ng peace of mind. Diba? Peace of mind talaga ang pinakasusi sa lahat para tayo ay maging charito. Ako, pastor, simpleng buhay lang pero hindi kami pinapayaan na pang-araw-araw na pangangailangan. Marami kami ako. Alagang hayop. O yan, pag meron kang peace of mind, Sir Jennifer, kung meron kang peace of mind, that's it. Charito ka na niya. Araw-araw ka magpapasalamat. Tandaan niyo mga kapatid, no, ang kakontentuhan sa buhay talaga ay senyalis ng peace of mind. Diba? Tingnan niyo, ano ang pagkakaiba ng mayaman na hindi makatulog sa taong kumakain ng ice cream sa tapat ng bahay niyo at kukuya-kuya-koy. Diba? May peace of mind siya. Kontento na siya sa kumakain na siya ng ice cream araw-araw. Kumpara doon sa mayaman na hindi niya malaman kung saan niya tatago yung kayamanan niya, kung saan bangko. Wala siyang peace of mind. Iba ang peace of mind. Ang peace of mind, matatagpuan lang nyo lamang yan kapag nasa full grace na kayo. Sa tingin niyo ba may peace of mind kayo kung ang simbahan nyo ang daming bawal? Magkaka-peace of mind ka ba kung yung pastor mo tinuturo puro bawal, bawal ang ganito, bawal ang ganyan? Kapag sa church nyo hindi na kayo masaya, wala kayong peace of mind, magdesisyon na kayo para magkaroon kayo ng peace of mind. Diba? Hindi kalooban ng Diyos yun na meron kang simbahan na pag-aating ka tuwing linggo, imbis na maging blessing sa'yo, panira ng araw. Diba? Kaya maganda na rin siguro na walang simbahan, walang religion, payapa ang buhay, di ba? Pero sandaan nyo, iba pa rin talaga yung benefit na meron kayong inaate ng simbahan. Sa bagay, ito okay na to, no? Online. Uso na ngayon to online church, kagaya ng ginagawa natin. Okay na to. Kung kayo ay masaya dito, dito kayo. Libre naman Kaya nga lang, pagpasensyahan nyo na may limited yung nakakalimutan ko i-upgrade tong natin So, pagpasensyahan nyo na talaga minsan kung hindi kayo nakakapasok agad-agad. Susunod talaga, may awa ng Panginoon, i-expand natin yung ating capacity ng uma-attend. Okay, sige. 9:30 pa lang naman. Sige, tanong pa tayo, Babae naman. Sige, si Miss Rosie Kayanong. Kapatid na Rosie, pwede ka po magtanong. Huwag mahihiyang magtanong. Magandang gabi po, Pastor. Hello po, good evening. Pastor, ang tanong ko po, ano po ang ibig sabihin ng carnal security? Kasi dun sa grupo ba, parang nagkagulo. Grupo? Saan yun? Sa grupong ginawa ko? Okay. Pastor. Kasi may nag-post kasi doon. May kaguluhan ba ron? Ko alam nagbigay siya ng ano bang tawag doon sa Bible verses. Unang Korinto 3:1 up to 3 about sa carnal security. Carnal security. Kakaiba yun Tingnan nga natin. Carnal security daw. Ay, nalalaman nyo tuloy yung account ko. Ba't may iba na alawi rito? Diyos ko, Edwin. Okay. Teka lang pasok tayo sa Bride of Christ. Yan, si Bishop Amy dapat ang nakikita sa Facebook para holy tayo. Okay. Ay, live si Bishop Sarap manood, Kaya natin itong group na to. Bakit ano ba meron sa group? Saan yun? Carnal security.
Baka security guard yung nag-post. Teka. Carnal security. Alam ko na. Type ko lang. Carnal. Ay, ito. Ay, ano to? Pastor Edwin, please. Ay, ito. Pastor Edwin. Please help us to understand what's the... Nanaliga? Okay, basahin natin. Nagtanong ka pala dito. Pastor Edwin, please help us to understand what is the meaning of carnal security. Meron ba talagang carnal security na babasa natin sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3? Basahin nga natin kung meron bang carnal security ron. 1 Corinthians chapter 3 1 Corinthians, hindi ko napansin to. Kapatid, pasensya na. Medyo busy tayo, kaya hindi ko nakikita eh. For ye yet carnal, for we are there's among you envying and strife. Tagalogin natin. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-aaway, patandaan na makasinlibutan pa kayo. Ano mo ang context? Gayang sinabi ko sa inyo kanina, pag tayo nagbabasa ng verse, kunin natin yung context. Ano bang istorya to? Alam nyo po, ang istoryang to, yung mga nag-aaway sa simbahan. Sabi dito ng mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang taong magtataglay ng spirito. Kailangan kausapin ko kayo bilang taong namumuhay ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang binibigay ko sa inyo noon at hindi matigas sa pagkain sapagkat hindi ninyo kaya iyon. So balit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya sapagkat nananaig pa rin sa inyo ang laman. Okay, so baby Christian, laman. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-aaway, patandaan na makasanlibutan pa kayo. So, ibig sabihin, karnal ka pala kapag halimbawang nandiyon pa rin yung pag-aaway-aaway. Yan sabi ni Pablo eh. So, anong klaseng away ba to? Sabi sa verse 4, kapag sinasabi ng isa ako ay kay Pablo at ng iba kay Apollos, hindi ba't patandaan niya na kayo namumuhay pa ayon sa laman? So, ibig sabihin kapatid, ang karnal na sinabanggit dito ay regarding to sa mga away-away sa simbahan. Kapag nag-aaway-away pa kayo, kayo mga karnal. Yun yung meaning ng karnal. Ngayon, may sumagot dito sa may page, no? Ano naman daw yung karnal? Basahin nga natin. Carnal Greek word sartikos pertaining to flesh, fleshly. Tagalog laman, kaugalingan ng isang tao na nasa laman pa, envying, strife, division, sinful nature. In short, unbeliever. Okay, pwede rin. Nag-reply si Kuya Rio, ano sabi niya? Unbelievers po ba ang tawag ni Pablo sa kanila? Pakibasa po sa Greek. Oo nga, no? Hindi naman unbeliever itong mga nandito eh. Ang sabi lang ni Pablo dito, tanda, para kayong unbeliever. Panag-aaway-aaway pa kayo. Sabihin, sa mata lang ng tao, para kayong mga unbeliever. Pero sabi rito, nag-aaway-aaway pa kayo. Sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Meron silang pananampalataya kay Kristo. Kaya nga lang sanggol pa sa pananampalataya kasi kaya sinabi ni Pablo na sanggol sa pananampalataya dahil kayo'y nag-aaway-aaway, may diskriminasyon. Ako kay Pablo, ako kay Apollos. Di ba? Sino ba si Pablo sa Apollos? Nag-aaway-aaway sila. Meron daw kay Pablo, may kay Apollos. Yun ang ibig sabihin dito. Ako po kaya ko yung sagutin. Wala din po kay Pastor Edwin po natutunan ko. Okay, so okay naman yung sinagot nitong ewan ko sino to, no? Sino to? Okay. Gawan laman, Tagalog laman, kaugalian ng isang tao na laman pa, envying, yung inggit, divisions. Tama. So tama yung sagot dito yung kapatid. So yung tanong mo yung kung ano meaning ng carnal security. Carnal lang po, wala pong security. Yung carnal po rito, yung pagiging carnal po dito, yung para kayong, pag kayo ay nag-aaway-aaway, para kayong mga unbeliever. Ganun po yung sagot doon. So kapatid, sa tingin ko, yun yung sagot natin doon, sinasabi mo, regarding sa pagiging carnal.
kapatid na Rosie? Okay po, Pastor. Yung si Rio, yung si Rio, yun siya yung nag-post about sa security, carnal security. Yung si Rio Ninyalga. Siya po yun. Parang trending nga doon sa grupo eh. Yung yung title na carnal security. Pastor, yung carnal Christian, masisave po ba sila? Kasi ayon dito sa sinasabi ni Pablo, oo, ligtas sila. Ay, dito sabi kasi dito sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Sabi na nananampalataya sila kay Kristo, kaya nga lang, sa mata ni Pablo, parang kay mga sanggol ng mga bata. Ligtas yan, syempre. Mananampalataya kay Kristo Ganto lang naman yung kapatid, no? Sa tingin mo ba, halimbawa, no? Sa simbahan tayo. Bawa tayo, ako, pastor, no? Tapos marami kayo mga membro, etc., etc. May nag-away-away sa inyo. Halimbawa, ikaw, tsaka isang kapatiran. Pag ba nag-away kayo, nawawala ng kaligtasan? Kapatid, sa tingin mo, pag ba meron kang kaaway sa simbahan, nawawala bang kaligtasan mo? Hindi. Pero karnal yun. Nasabi ni Pablo, yung mga karnal daw, yung mga nag-aaway-awa sa simbahan. Kung kayong dalawa ay karnal, ang tanong, ligtas ba kayo? Nag-away lang kayo? Nawawala na ba ang kaligtasan nyo? Natural lang naman nag-aaway sa simbahan. Natural lang naman may nag-aaway, di ba? Para magkakapatid. Di ba? Sa magkakapatid, natural lang may nag-aaway. Ang tanong, meron kang anak, nag-aaway sila. Ang tanong doon, anak mo ba sila porque nag-aaway sila? Siyempre, anak mo pa rin sila. Nag-aaway lang sila. Pero hindi nangangahulog ganun, hindi na sila anak. Ganon din sa simbahan, hindi maiwasan na minsan talaga meron mga alitan sa simbahan. Kasi nga, tandaan nyo po sa simbahan ay mga makasalanan ng mga tao dyan. Huwag na kayong masupresa. Kahit pastor, pwedeng masama ang ugali, pwede. Sa mga full grace na church, ganun din. Hindi mawawala yun. Tao tayo Kaya nga napakahalaga sa simbahan yung acceptance. Pagtanggap sa iyong kapatid. Kaya nga di ba ang utos sa atin ni Kristo, isang bagong utos ang aking ipinapatid sa inyo. Mag-ibigan kayo. Yun lang inuutos ni Kristo sa atin magmahalan tayo bilang magkakapatid. Pag sinabi magmahalan, tanggapin mo yung kahinaan ng iba. Dito, kaya siguro nag-aaway itong mga taon to, hindi sila marunong tumanggap sa kahinaan ng iba. Kaya nga si Pablo, sumasakit ang ulo dito. Sabi, kapag sinabi ni isa na ako'y kay Pablo, ako'y kay Apollos, hindi ba't palatandaan na kayo namumuhay pa ayon sa laman? Diba? Pinapagalitan ni Pablo yung mga nag-aaway sa simbahan. Pero anak pa rin sila ng Diyos. Wala naman sinasabi rito na kayo mga karnal, kayo dapat wala naman sinabi rito na wawalang kaligtasan. Kung babasahin mo yung buong chapter na to, wala. Pinapagalitan sila ni Pablo na huwag kayong ganyan. Dapat iisa tayo. Kaya nga sabi rito ni Pablo, kayo ay templo ng Diyos. Sabi dito, hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos ang naninirahan sa inyong kanyang spirito? Paparusahan ng Diyos sa sino mang nagwasak sa kanyang templo niya. Sapagkat banal ang templong yan at kayo ang templong yan. Sino yung kayo? Yung simbahan. Kapag nag-aaway-away ang tao sa simbahan, nasisira yung katawan ni Kristo. Kaya huwag kayong mag-aaway-away kasi templo ng Diyos yan. Kayo ang church. So, yun po yung context ng Wala akong kinalaman ho dyan yung pagiging karnal mo, yung pagiging makamundo mo. Wala naman sinasabi dyan Yung kalaswaan, wala naman sinasabi dyan Ang issue dyan, yung pag-aaway-away, tanda daw ng karnal. Yun po ang ho dyan. Ang tanong, ang carnal Christian ba ay ligtas? Carnal na nag-aaway-away. Siyempre, ligtas yun. Wala naman kasing carnal Christian Tsaka pangatlo, wala naman sinasabi dito
na carnal. Tingnan nga natin kung may sinabi ang carnal, King James. For you are yet carnal. O tama, carnal. Pag sinabi kasing carnal, tingnan natin sa Greek. Carnal, sarkikos. Tama yung sinabi nito, na nag-comment. Yung yung pangalan, no. Tama yung sinabi nito, sarkikos, pertaining to flesh. Tumitingin sa Greek tong nag-comment na to. Tengas. Meron, ibig sabihin may nag-post ng tungkol sa carnal. Tingnan natin. Carnal. Ito. Ito yung sinasabi mo, no, kapatid. Bakit ibang full grace believers di yata alam ang aral ng 1 Corinthians chapter 3 that tackle eternal or carnal security? Ayun po, si Rio. Mali lang yung kanyang typo. Dapat tackle eternal security or carnal. Pinag-isa niya, pero ang totoo niya, eternal security or carnal. May mga nagtuturo kasi na kahit nabasa nila ang Biblia, pero como doctrine sila ituro ng pastor nila, ayaw nilang pansinin, hindi nila naintindihan. Thank you. Ako po, God, nakatulad, nalilito dahil. What is carnal Christian? Can a Christian be a carnal? Which means very fleshly. Kasi ang carnal na sinasabi ni Pablo, yung nag-away-away. Yun po yung sinasabi ni Pablo. Pero wala naman sinasabi si Pablo na yung pag-aaway-away nyo, mapupunta kayo ng impyerno. Wala, hindi mo nawawala ang kaligtasan. Yun ay kung totoong Christian, Ngayon, kaya ka nakikipag-away, siguro baka hindi ka Christian, hindi ka paligtas. Tandaan niyo po, no, ang kaligtasan ay walang kaligtasan sa mga taong hindi nananampalataya kay Kristo. Magbago man ang ugali niya o hindi, pag siya ay na kay Kristo, ligtas na po siya. Kasi po ang pagbabago po ay hindi naman po biglaan po yan. Merong mga Kristiyano na matagal bago magbago, merong Kristiyano na on the spot nagbago kaagad. Okay? Kaya ang pagbabago po, pero ang kaligtasan po ay hindi po dumedepende sa pagbabago ng tao. Ang kaligtasan po ay dumedepende po ang Diyos sa pananampalataya mo sa tinapos na gawa ni Kristo. Na ikaw ay naligtas, ikaw pinatawad, ikaw binayaran ng kasalanan mo, at later on, magbabago ka rin naman. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, karnal ka pa rin, nakikipag-away ka, pero Kristiyano ka. Diba? Di ba, minsan mini naman natin, di ba, halimbawa, yung pagiging trash talker sa social media, carnality yun, nakikipag-away ka. Pero Christian ka. Sa mata ng tao, ang tingin sa iyo ng tao, para kang hindi Kristiyano. Pero sa mata ng Diyos, kung totoong tinanggap mo si Kristo at kaya nga lang, nasa stage ka pa ng panahon na ikaw ay binabago pa lang ng Panginoon, syempre ligtas ka. Di naman dumidepende ang Diyos sa works mo eh. Dumidepende ang Diyos doon sa pananampalataya mo. Yun nga lang, nasa stage ka pa, nasa process pa ng pagbabago. Di naman kasi lahat ng mga Kristiyano ay nagbago kagad. Tandaan niyo po mga kapatid, huwag niyo husgahan yung mga taong sabi nila Christian sila, nanampalataya sila, pero hindi pa nagbabago. Antayin natin, magbabago rin yung mga yan. Pero yung mga yan, iligtas na sa mata ng Diyos. Kaya ang nakakaalam pa rin kung totoong ligtas ka o hindi, ikaw at ang Diyos. Tanongin mo sarili mo, ako ba talaga ay nananampalataya kay Kristo o hindi pa? Kung sa tingin mo sa sarili mo, hindi pa, hanggat maaga, hanggat buhay ka pa, simulan mo ng manampalataya, intindihin yung gospel. Ngayon, kung nananampalataya ka, pero ganun pa rin ang ugali mo, magbabago ka rin, antayin mo lang. Case-to-case basis yan mga kapatid, kaya hindi tayo dapat nangungusga ng kapwa natin. Case-to-case basis po yan. Amen po ba, Sister Rosie? Yes po, Pastor. Klaro na. Okay. Salamat. Salamat, Pastor. Salamat din po. Okay, so 9:47 p.m. Hanap pa tayo na magtatanong.
Siguro si lalaki naman, no? Si Julius Christian Fernandez. Julius Christian. Hello po, Pwede na- Pastor. Gandang gabi po. Hello po. Good evening. Sige po, tanong na ho kayo. Ay, nagpapasalamat po ako sa iyo, Pastor, at saka una po sa lahat sa Panginoon. Tunay nga napakabuti niya po at saka sa inyo po. Ang itatanong ko po kasi kanina na isagot niyo na po lahat eh. Pinakinggan ko na lang po. Ganon. Alin doon? Opo. Alin doon yung tanong ko? Yun sa Colossus po. Sa Colossus. Yun sa Colossians po. So, wala Yan na po ho kayo. sana ang itatanong. Hindi, ano po kasi, mayroon din po ako, Pastor, kasi, nung, di ko po kasi ito kasi nung nag-repent po ako, ang pag-repent ko po kasi, umiiyak po ako sa Panginoon, tapos inaano ko po yung lahat ng mga nagawa kong kasalanan, pinagsisihan ko na po, sabi ko sa kanya, tapos umiiyak ako. Tagahalo yung luha ko at saka sipon ko po, iyak ko sa kanya. Tapos, sabi ko sa kanya, ayoko po, sabi ko, ayoko po maiwan sa rapture, sabi ko. Alam niyo po, lahat ang naging kasalanan ko, sabi ko, basahan lang ako sa paningin niyo. Sabi ko sa kanya, talagang wala akong may pagmamalaki sa inyo. Talagang nakasalanan lang po ako. Tapos nung pagkaano noon, ng madaling araw po, tumunog po yung yung trumpeta, sobra po siyang lakas. Pagkatapos po noon, nakita ko po yung mga tao, nagliliparan na po, nakaputi po. Tapos po, nakaano na po siya, tapos may sumabog po sa lupa. Tapos din, tumatakbo ako, pilit pong may humawak sa paa ko, hinihila ko daw, pilit po akong umaano. Hindi ko maintindihan kasi yung panaginip pong yun, kung ano po yun. Dalalang ano po? So ano po sa tingin niyo po, ano po ba yung panaginip na yon? Hindi ko po alam. Okay, yung mga panaginip na ganun, huwag nyo lang pansinin. Huwag yung panampalatayanan. Panampalatayanan nyo na ikay naligtas, kasama kayo sa rapture, hindi mangyayari yon. Oo. Huwag nyo paniwalaan. Kasi kung minsan yung paniwalaan yun, mahirap na. Kasi yun po yung mga panaginip na yan minsan, mga bunga ng kapaguran, bunga ng pag-iisip. Bira ho dyan yung mensahe ng Diyos eh. Tandaan niyo po, no, kung ang panaginip po ay nagbibigay sa inyo ng kapayapaan ng pag-iisip, galing po sa Diyos yan. Pero kung ang panaginip niyo po ay nagbibigay ng takot, hindi po galing sa Diyos yan. Yung mga nananaginip lang po ng may warning, yung mga unbeliever. Pero kung kayo believer na, nakapanaginip kayo ng masamang panaginip, huwag yung panampalatayanan. Bunga lang ho yun ang pag-iisip natin. Tayo lang ho nag-iisip po nun. Kasi minsan nag-iisip tayo, napapanaginipan natin. Pero kung unbeliever ka, na naginip ka na nasa impyerno ka, maaaring mensahe ng Diyos sa iyo yun. Wake up call sa iyo yun. Pero kung ikaw ay Kristiyano na naginip ka na masamang panaginip, galing ho sa atin yun, hindi ho galing sa Diyos yun. Pwede rin galing sa, hindi rin kasi nakikialam ang diablo sa panaginip natin. Tayo lang ho yun nag-iisip. Kaya huwag yung panampalatayanan yun na kayo ligtas na. Amen. Kasi tapos po, yung bunso ko po kasi, na naginip din po na tumunog daw yung trompeta, tapos hinipilit siyang hinihila na pataas. Akala daw niya rapture na. Nagising siya. Sabi ko, di ko rin po yun alam, anak ko, sabi ko sa kanya. Kasi, sa totoo lang, Pastor, nalulungkot talaga ako kasi, sa totoo lang po, dalawa lang po kasi kaming naniniwala sa full grace. Kami lang dalawa ng anak ko, yung bunso ko. Pero yung
dalawa kong anak tsaka asawa ko, hindi sila naniniwala. Minsan nga, nakikipagtalo pa sa akin yung asawa ko. Sabi ko, manampalataya ka kasi sabi ko, malapit na mag-rapture. Tapos hindi siya naniniwala. Tapos sabi niya, bakit yung katawan natin, pag namamatay, sinusunog? Paano ko pa susunugin sa impyerno, kaluluwa ka na lang. Sabi ko, may internal life ka pa. Sabi ko, nasa iyo yan. Kung ayaw mo maniwala, sabi ko, may free will ka. Sabi ko sa kanya, may free will kang maligtas. May free will kang mapunta sa impyerno. Nasa iyo na yan. Sabi ko, kasi ayaw mong maniwala sa amin. Kahirap, pastor. Nalulungkot lang talaga ako pag may pamilyang ayaw maniwala. Kasi, pag nagbabasa kami kasi ng Bible ng anak ko, yung bunso ko lang kasi kaming dalawa, tapos nag-ano kami, tinitingnan namin kung para ba ito sa Hintil o para ba ito sa Hudyo, yung inaano namin, kasi tinitingnan namin sa Greek at saka sa King James. Kasi dalawa lang kami, tapos pag umaga, habang nagluluto ako, habang naglilinis ako, ino-open ko na po yung mga video nyo. Kami lang dalawa ng bunso ko. Nagkikwentuhan about sa mangyayari, ganyan, tapos yung mga paliwanag niyo po sa mga video. Yun ba yung inaano mo? Kami lang dalawa lang talaga nag-aanuhan. Kaya nahirapan din po ako. Pagkatiwala niyo na lang sa Diyos yan, Nay. Pag-pray niyo na lang. Kasi pinagpipray ko na lang sila. Bahala na. Bahala na Diyos kasi sa hindi kanila. naman naniniwala. Kung sila talaga ay nakatakda, maniniwala sila. Pero pag hindi, tanggapin yung katotohanan. Excuse me. Ang ano ho dyan, ang sekreto lang ho dyan, kapag hindi nyo kaya, pagkatiwala nyo na lang sa Panginoon. Tandaan nyo, may pabor naman ng Diyos sa atin eh. Alam nyo ba yung sinasabi rito, no? Sabi sa Gawa chapter, ano ba yun? Teka lang wait lamang po. Sa Acts chapter 16, panampalatayanan nyo po to, Nay, itong verse na ito. Acts o Gawa chapter 16, verse 31. Bagamat ang context nito ay yung kausap ni Pablo dito, yung nakabilanggo, pero ang ganda kasi ng sinabi ni Pablo dito. Oo, maganda nga yung kwento niya po dyan. Sabi rito, no? Kasi natanong sa kanya, mga Ginoo, ano pa dapat kong gawin para maligtas? Sumagot si Pablo, sumampalataya ka kay Jesus, Panginoong Jesus, at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayanan. Tandaan niyo yung verse na yan. Pangawakan nyo rin na kung yan ay sinabi ni Pablo dun sa nakabilanggo, ibig sabihin may pangako pala ang Diyos na kapag nanampalataya ka, damay-damay pati yung sambayanan mo. Kaya nga lang may proseso syempre. Kagaya niya sa ngayon, siguro sa oras na ito, hindi pa, pero hindi matatapos ang buhay nyo o hindi kayo mawawala sa daigdig ng hindi maliligtas sa sambayanan mo. Ito ay kung mananampalataya ka lang. Kung mananampalataya ka. Pananampalataya na po yung sinabi ng Panginoon dito kay Pablo na ikaw at ang iyong sambayanan ay maliligtas. Ay panalangin niyo po yung asawa niyo po, panalangin niyo rin po. Hingin niyo sa Diyos yun, panampalatayanan niyo dahil hindi kalooban ng Diyos na may mawawala. Huwag niyo na pong tanungin ng Diyos na kung kalooban ba niya na maligtas ang aking asawa. Hindi. Siyempre, kalooban ng Diyos maligtas ang lahat. Pinaboran po kayo ng Diyos. Kaya, panalangin niyo na lang po. Laging pinagpipray ko sa kanila na tatlo kasi sila. Siyempre kung maiiw, nalulungkot ka rin. Yun lang ang inano ko. Kaya, pinagdadasal ko talaga sila palagi. Kasi dalawa lang kami nililiwala. Panampalatayaan niyo na po, maliligtas ang asawa ko. Lagi niyo pang babanggitin niyo, maliligtas ang asawa ko, ligtas na asawa ko, darating yung tamang oras. Panampalatayaan niyo na po. Huwag na po kayong hingi ng hingi sa Diyos. Kung hiningi niyo na po sa Diyos sa isang beses, dalawang beses,
Huwag niyo na pong ulitin. Mabuhay na ako kayo sa pananampalataya. Magpasalamat na kayo sa Diyos. Panginoon, salamat po. Ligtas na po ang asawa ko. Aking mahal sa buhay. Aantayin ko sa tamang oras. Kasi ang Diyos kasi dumedepende sa pananampalataya natin. Naalala niyo ho ba yung babae? Sabi niya, Panginoon, anong sabi ni Jesus sa kanya, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Nais ko pong gumaling. Ngayon gumaling. Ngayon magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Sabi rin, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Ibig sabihin niya, nagpagaling sa kanya, hindi si Kristo. Yung pananampalataya niya. Yung pananampalataya. Na nabuksan yung kapangyarihan ni Kristo ron, gumaling siya. Kaya, dumedepende po ang Diyos sa pananampalataya ho natin. Ngayon, kung tayo po ay laging hingi ng hingi sa Diyos, lumalabas na wala tayong pananampalataya kasi hingi ka pa ng hingi. Pananampalatayanan mo na kalooban ng Diyos na maligtas ang asawa mo. Ligtas na po sila, pananampalatayanan mo na lang. Antayin mo yung tamang oras. Huwag po tayo maiinip. Okay? Salamat po, Pastor. Naliwanagan na po ako. Salamat. Maraming salamat po. Charito po. Gandang gabi po. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Malaking tulong po talaga, Pastor. Lagi yung pakikinig namin sa inyo. Yung mga topic talaga, napakalaking tulong po sa amin. Salamat po ng marami. Stay blessed po. Maraming salamat din po sa inyong tanong, Nay. So susunod po uli, pwede tatawagin ko na lang uli kaya. Salamat po. Opo, salamat po. Okay, so 9:59 p.m. Patawarin na po natin ang 1 minuto. Palakpakan po natin ang Panginoon sa gabing ito, sa tagumpay ng kanyang gawain. At maraming salamat po sa mga umaten. Charito po sa ating lahat. Charito Pastor. Charito po, charito. Charito Pastor. Good night po. Good night, Charito po. Thank you, Pastor Edwin. Thank you. See you next week. Stay blessed. Good night mga kapatid. Good night po sa lahat. Sa lahat. Good night po sila. Stay blessed po. Yes, Okay, so maraming salamat po sa lahat po ng umaten. Stay blessed po. Mahal na mahal ko po kayo. See you next week po uli. Salamat po sa inyong pag-attend ngayong gabing ito.